ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras, Kapopoy. 4 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Hindi na magiging bahagi ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sina dating Presidential Spokesman Harry Roque at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ito po ang inanunsyo ni Vice President Sara Duterte matapos yung itong bumuo ng isang tinatawag na Dream Team na kinabibilangan ng mga dayuhang abogado na may karanasan sa International Criminal Court. Ayon kay VP Sara, pangungunahan ang Dream Team ng British-Israeli lawyer na lumilingon sa pangalang Kulas Nicholas Kaufman. Yun yung sinasabi ko sa inyo kahapon no? Yung magaling daw ito Si Nicholas Kaufman, habang naghahanap pa siya ng iba pang dayuhang abogado. Sinabi po ni Inday Sara na nasa proseso na siya ng pakikipag-usap sa mga kandidato para sumama sa lead counsel na si Nicholas Kaufman. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Take a little walk to the edge, Maganda morning. cross the track Lamig. where the viaduct looms. Magandang umaga, bayan! Where secrets Ito po si Anthony Taberna. to find. May hinahabol si Jerry Baha. And you know across the square. Paano humabol si Kumbatsero, Mother? Paano humabol? Ayun no. Iyan na. Tapos yan na. Ayan, nakita niyo yung habol na hindi narinig ng ating mga kababayan sa radyo yung nakikinig lang sa radyo Tell you that Kung nakita nyo, di na-excite din kayo. you'll rekindle Magandang morning! dreams. Magandang morning, kumbatsero. Time to Wherever you are, I miss you. Huwa! heal your shrinking soul. Sana po ayos na ayos lang kayo. Single thing that you can do. Teka, meron pala akong tanong, matagal ko nang gusto itanong sa ito, Mother Kasi pinag-uusapan to minsan ng mga anak ko Maaari ba na ang isang lalaki ay may best friend na babae?
Katulad ni paring Ray dito, pagka may best friend ditong babae, nahuhulog ang loob nito eh. Nahuhulog eh. You don't have no Hindi madali. Kaya maaari ba yun, ano? Ewan ko ba, ba't pa pinag-uusapan ng mga anak ko? Oo, alam ko na. self-respect. Meron kasi tayo mga kabataan ngayon na maraming mga kaibigan, yung mga bahay, maraming kaibigan na lalaki. Pero may boundaries, may boundaries. Yeah, shadow Basta, at naisip ko bigla yun, no? and stacks of green. Meron kasi mga pag-iibigan na nag-uumpisa sa pagkakaibigan, di ba? Magkakaibigan, babae lang, kaibigan. Pero magugulat ka, sila pala ang nagkatuluyan. Yun, ganun sana. Kaya na. Yan ang ating dapat na pinag-uusapan, pag-ibig, no? Alam niyo, itong bayan natin, kung namamayaan nilang ang pag-ibig dito sa ating bayan, baka maunlad na tayo eh. Oo po, totoo po yun. Ako naniniwala ako dun eh. Kapag ka ang isang pamayanan, doon na lang sa community maliit, isang pamayanan ay naghahari ang pag-iibigan, maunlad yun eh. Maunlad kasi nagkakaisa, nagtutulungan, nagdadamayan, di ba? Yan ang mga typical na pamayanang Pilipino nung una. Ewan ko ngayon, ba't ba nagkaganito, no? Ngayon ang nangyari, paring Greg, ang nangyari, hanapan ng buta sa isa't isa, pagkainggit, inggitan, pagka may umuunlad na kapitbahay, halimbawa yung kapitbahay nagpapa-repair ng bahay, nagpapa-repair ng bahay, nagpalagay ng bakod. Malamang, meron na namang illegal na ginawa yung kapitbahay natin On the TV. Malamang. Lahat ng klase ng mga masasamang salita ay sasabihin patungkol sa kapitbahay dahil umuunlad yung kanyang kapitbahay. Nako, wag po nating gagayahin yun. Wag tayo mamihasa sa ganun. Dahil tayo bilang isang bansa, hindi na tayo uunlad. Kwento na lang tayo ng kwento, inggit na lang tayo na inggit, puro na lang pagkainggit. Uy, ba't ganon? Ba't ganon yung Vietnam? Ba't ganon yung Vietnam? Dati-rati, bugbog na bugbog sila sa giyera. Kailan lang natapos ang giyera dyan? Di ba? Mga Vietnamese. Pero, ngayon, ang layo na ng narating ng Vietnam. Oo, ang mga negosyante, yung mga malalaking negosyante, gustong magpunta sa Vietnam. Bakit? Tanong nyo muna. Bakit? Kasi mas gusto nila yung pag-unlad kesa sa pag-aaway-away. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Good morning, Mr. Vic Lima. I want Kailan nga yung umpisa ng kampanya sa Mother? Anong petsa yung kampanya para sa local? it all March 28 din ba? March 28? to ourselves, Pakisilip pa para hindi tayo magkamali. no one else. Hindi pa po panahon ng kampanya sa local, pero matindi po ang kampanyahan ngayon, ha? Ang tindi na ng mga kinikita ng mga botante ngayon pa lang. Grabe talaga. In your eyes, Pagka pumasok na po ang official campaign period para po sa anong petsa, Mother? 28 nga, no? 28, March 28. Sa biyernes na yon. Aba, biyernes na pala yan. Tama nga, biyernes. Biyernes next week. Isipin nyo, ha? Ngayon pa lang, bumabaha na ng mga ayuda at kung ano-ano. Nako, hindi ko lang masabi sa inyo yung ng detalyado. May nagbanggit sa akin tungkol sa abutan, bigayan, probinsya pa. Probinsya.
Grabe ang bigayan. When you leave me all alone, At systematic ang bigayan. I'm not Halimbawa, papasok sa isang lugar, nagpalagay na isang lugar, paring Ray, het. Matindi, paring Ray, het. Ang bigayan, papupuntahin sa isang lugar, magandang lugar, magandang lugar, parang hotel. Yung mga mamamayan dun sa lugar na yon, siyempre, botante, no? Pagpasok mo, ang higpit na security. Ang higpit na security, ultimo yung salamin mo, i-check. Hindi ba? Kasi may mga salamin ngayon na nandun ay camera, di ba? Camera. May nakakabit ng camera. Ang tindi ng pag-check. Yung mga botones na yan. Hindi ba? Yung botones kasi ginagamit na kanyan eh. Yan yung spy camera, no? Tapos, syempre, paiiwanan yung cellphone mo sa labas. Sabi ko pa naman, hindi ko didetalyehin. Kinukwento ko na sa inyo. Hindi ko nababanggitin ko saang probinsya to, ha. Alam niyo, pagpasok doon, may konting ipapanoorin, may kunwari may seminar, tapos mga propaganda nung kandidato na yun. May kamag-anak na tumatakbo, magkakamag-anak sila. Tapos doon, mga kababayan, magbibigayan na. At malakihan ang ibinibigay. Maniwala ba kayo ang attendees doon sa mga pagtitipon na yun, na halos araw-araw, libong tao. Pagkatapos magkakaabutan. Tapos sabi nung nagsasalita, umpisa pa lang po yan. What? Umpisa pa lang pala to. Umpisa pa lang pala to. Ganong katindi po sa local, mga kababayan. Ang tindi ng kaya sigurado po yun. Sigurado. Pagka nakaulit yun, kasi yung iba sitting o re-electionist Kapag ka nakaulit yun, o kaya ang kakandidato, yung kanyang asawa o kanyang anak, pagka nanalo yun, sigurado, babawian tayo niyan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Magandang umaga pala kay dating spokesman Harry Roque. Ganda pa naman nung wina, di ba? Ang ganda pa naman nung postura ni Harry Roque. Ako, ang unang-unang Pilipino na may karapatan na mag-practice ng batas sa ilalim ng International Criminal Court. 5 lang kami dyan. Parang ganun no? Hindi, akala natin, di ba siya nagsasalita no isang araw, binabanggit pa niya si VP Sara ay magiging miyembro ng legal team, pero hindi para sumali sa pag-aabuga siya o pagdi-defend sa kanyang tatay, kundi para makapasok lang ng madalas doon sa piitan. Ngayon, siya pa nga nakapusto. Kamukat-mukat mo, hindi pala siya kasama. Ang bihira naman yung ginawa nyo kay Attorney Harry Roque na yun. No? Kasama, pero hindi kasali. Pambihira. Ano ginawa nyo kay Attorney Harry Roque? Pinagmamalaki pa naman natin na ito ang may karanasan, international expert po ito. Tapos nung alisan na, tara na, basta tayo. Hindi kasali. Ang bihira naman, napakalungkot naman ang pangyayari. Ano pa si Attorney Bingbong Mijaldea Una-una, talagang zero experience sa international law, sa pagpapractice dyan sa international law arena. Pero si Attorney Harry Roque, talagang nagulat ako doon, mga kababayan. Sa madali salita, ang legal team po ng Pangulong Rodrigo Duterte ay talagang matitikas. Ang pipili po yata ng kabuuan ay ito na mismong, in cooperation with VP Sara, ito pong si Nicholas Kaufman. At ang sabi po matindi to si Nicholas Kaufman pumustura kagad. Ito po ang banner story ng Philippine Star. Ang sabi po nitong si Nicholas Kaufman, ang nakikita niya ay mabilis na pag-absuelto. Ganyan ang abogado. Confident, ano?
maaabsuelto daw po kaagad ng mabilis. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang abogado. Sa bagay, marami namang abogado yan eh. Kahit na malapit na mabita yung, may kilala ko eh. May kilala, ito pwede niyong tanungin. May isang abogado na pinangakuan yung kanyang akusado. Sabi niya, bahala dito, sigurado, panalo ka dito. Kaya lang, medyo mahal ako Ako bahala. Siyempre, yung kliyente, lalo at naging controversial yun eh. Sangkot ho dun sa rape slay case dyan sa Laguna several years ago. Ayun, pagdating na sentensya, guilty. Katonying at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Pero pihado, iba tong si Kaufman, hindi ito kwento lang eh. May mga naging kliyente na po ito na mabibigat yung kaso pero napawalang sala. Kumbaga, hindi lang kwento, nakakapag-deliver talaga. So, iintayin po natin ang mga development dyan sa The Hague, Netherlands. Na-interview po si VP Sara at cute talaga to si Pangulong Duterte eh. Sabi nga niya, charming eh. Ang dami na raw kaibigan dun eh. Ang dami na raw kaibigan ni PRRD dun sa The Hague. Kasi nga, lolo, magaling charming. Hindi ako magtataka dun. At ang pangalawang kinuwento niya, dahil sa hindi naman niya nakita, sabi ni VP Sara, hindi naman niya nakita yung kinakukulungan ng tatay niya, sabi daw ni Pangulong Duterte, ayos ako dito, parang nasa hotel lang ako eh. Parang nasa hotel ako na hindi ako makalabas, ganun. Kung sa bagay, wala naman ako pupunta at wala pa naman akong trabaho, hindi pa naman ako mayor. Yun ang sinasabi natin. Iba yung Duterte, iba talagang mag-handle ng sitwasyon yung Duterte. Kumbaga, ang sabi nga nila cool ka lang, cool under pressure. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin, Kuya Dan Macaranas, Achi Ahya, Mr. Jalamtan, Lakyam, Diap Ithun, 6:21 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Hi, I'm Lynn Cruz. Tas walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, Lady Guard sa airport, sinoli ang bag na may lamang pera na naiwan ng pasahero. 10 milyong trabaho para sa mga Pinoy caregiver bubuksan sa susunod na 5 taon. Duterte sinisinang Malacanang kung bakit pumasok ang ICC sa investigasyon sa drug war killings. 11 vloggers na hindi sisipot sa hearing ng Kamara ipapakontempt ng House Tricom. Matinding traffic sa EDSA, inaasahan sa EDSA Rehab. At 2 drug suspect tinukoy na nasa likod ng pagpatay sa isang turista sa Boracay. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. Good Ay, news. naimbaga bigat kada kayo amin na po. Agriing kayon. Gising na.
Pinuri po ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang katapatan ng isang lady guard sa Lawag International Airport nang isoli nito ang nawawalang bag ng isang pasahero na may lamang halos 150,000 pesos Wow! na cash at iba pang mahalagang dokumento at gamit. Napulot ng lady guard na si Rhea Taisa. Ito, tandaan niyo yung pangalan nito Rhea. Napakabuti ang kalooban nitong lady guard na to. Ito pong si Rhea Taisa. Napulot po ng lady guard na si Rhea Taisa sa isang upuan sa arrival area itong bag at agad niya itong dinala sa Security and Intelligence Service para sa verification at safekeeping. Sa ginawang pag-inspeksyon sa bag, natagpuan dito ang higit 146,000 na cash, US passport, driver's license at iba pang personal na gamit. Ayon kay CAAP Chief General Raul Del Rosario, kapuri-puri ang katapatan ni Taisa at mga empleyado ng airport dahil sa kanilang integridad, profesionalismo at dedikasyon sa serbisyo publiko. Congratulations sa Ma'am Rhea Taisa. Sana'y dumami ang lahi mo. Mabuhay ka. Saludo kami sa iyo. Saludo tayo dyan. Eto naman, 10 milyong trabaho po para sa mga caregivers na Pilipino at migrant workers ang inaasahang magbubukas sa iba't ibang bahagi ng mundo sa susunod na 5 taon. Ayon sa Department of Migrant Workers, mangangailangan ang global care economy ng 10 milyong manggagawa hanggang sa 2013. Ang bilang ay batay na rin sa datos na mula sa World Health Organization. Sabi naman ni Migrant Workers Undersecretary Patricia Cunanan, hindi maikakaila na kilala ang mga Pinoy pagdating sa magagaling na nurses, caregiver at nursing assistant. Samantala, inanunsyo naman ng DMW na 4,000 trabaho sa ibang bansa ang kanilang alok para sa mga kababaihan sa isasagawang job fair. Bukas yan sa Robinson Galleria bilang bahagi ng National Women's Month. Nabanggit ba kung saan bansa? Hindi pa tinukoy kung saang bansa. Oo, pero sa iba't ibang bahagi daw ng mundo at sa susunod pa itong 5 taon. So, aabangan natin. Pero ang totoo nun, naikwento ko na yata dito eh. Meron akong nakabidahang Japanese. Oh, Japanese, maedad na Japanese. Sabi niya ito ang kwentuhan namin about 2 years ago. Sabi niya sa akin, ang ito sana naririnig to ng mga kababayan natin. Nakakainggit ang inyong bansa. bakit daw? Dahil sa meron kayong kayamanan na hindi nyo pa nagagamit ng husto. Ano? Ano ka ako yun? Ang inyong mamamayan, ang inyong batang mamamayan, batang populasyon. Kasi kinukwento niya na ang tanda-tanda na ng kanilang populasyon eh. Hindi ba ang isa sa mga may pinakamatatandang mga mamamayan ngayon ay ang Japan? No? Makakakita ka, Mother, kailan ka huling nagpunta ng Japan? Sa Japan, Nueva Ecija. Hindi. Alam niyo po sa Japan ngayon, makakakita kayo ng tricycle driver na 80 years old. Tricycle driver, taxi driver na 80 years old, kumakayod pa. Dahil sa kulang sila sa mga bata. Kulang na ng mamamayan doon. Ayaw na nilang yung mga bagong sibol, ayaw magsipag-anak. Kung ayaw mag-asawa, kung mag-asawa man ayaw mag-anak. Kasi gusto biyahe lang ng biyahe. At saka sila sa walang work responsibilidad. doon At talagang tutok sila sa work. So baka yun isa sa factor kung bakit hindi sila Hindi, alam nila kasi na mahirap. Katulad mo, Tina, ikaw ilang taong ka na ba? 27. 27. Nung panahon ni Mother, 17 pa lang gusto na mag-asawa ng bata ng mga kabataan, di ba? Pasensya na sa iba na yung generation ngayon. Medyo i-exaggerate ko lang ng konti, exaggerated. Nung araw nga kabago-bago pa lang nireregla yung babae gusto nang mag-asawa. Oo, iba nga mahawakan lang ang kamay, pakasalan mo na yan. Pero ngayon, kahit naman dito sa Pilipinas, ang mga kabataan, timo si Wina, mga kabataan ngayon, kaidaran nyo, hindi,
i-enjoy ko muna yung buhay ko. At saka- Tapos yung mga kasal na, magtanong ka, ba't ba hindi pa kayo nagkakaanak? Hindi, by choice to, ayaw muna namin Gusto na lang mag-enjoy maging muna. for mom and for dad. Oo, mga kompa yun eh. Pero yung may asawa at mag-asawa na sila, ayaw talaga sapagkat tingin nila ay marami silang magagawa together, makakabiyahe, walang bit-bit-bit na correct. 1 year old, 2 years old na baby. Yun po yung parang trend ngayon. Mas matindi po sa Japan, mga kababayan, kasi yung mamamayan nila mabilis nang tumatanda, tapos yung mga tumatanda na yun nagkakasakit. Kailangan ng pagkalinga, at sino kakalinga sa kanila? Mamamayan lang ba nila? Hindi, kulang. Nangangailangan sila ng imported na caregiver. Caregiver. Sino yung caregiver na matinding mag-alaga? Mga mapagmahal? Pinoy. Ang Pinoy, ang pinakamagaling na caregiver sa buong mundo. Kaya kung kailangan nyo po ng caregiver, just call... Hiring tayo. meron palang Manning Agency. Sa ibang balita, sinisisi po ng Malacanang ang mismong dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi na imbestigahan ang mga kaso ng extrajudicial killings o EJK noong war on drugs. Sa gitna ito ng mga pahayag na kumukwestiyon sa pamahalaan kung bakit International Criminal Court pa ang dumidinig sa kaso na kinakaharap ng dating Pangulo at hindi ang Korte ng Pilipinas. Ayon kay Castro, kung may dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC investigation ay dahil sa hindi agarang pagkilos ng dating administrasyon sa issue. Kung meron po siguro dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito na nirereklamo patungkol sa madugong war on drugs. Ang tinig ni Undersecretary Claire Castro ng Malacanang. Samantala, 11 vloggers naman sa pangunguna ni dating Presidential Communication Office Secretary Trixie Cruz Angeles ang nanganganib na ipakontempt at ipakulong ng Kongreso. Ito ay kapag nabigo pa rin silang dumalo sa investigasyon ng House Tri Committee tungkol sa paglaganap ng fake news sa social media. Bukod kay Angeles, ang iba pang ipinatawag sa pagdinig ay sina dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Marie Badoy, Aaron Peña, Alan Troy Sas Rogando, Sasot at Mark Anthony Lopez. Ayon kay Laguna Representative Dan Fernandez, chairman ng TRICOM, layunin ng pagdinig na patawan ng kaukulang kaparusahan ang mga nagpapakalat ng fake news o maling impormasyon. Itinakda po bukas ang pagpapatuloy ng nasabing hearing. Asahan na po ang mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA simula sa katapusan ng Marso. Ito ang abiso ni DOTR Secretary Vince Dizon sa lahat ng mga motorista at biyaherong madaraan sa EDSA kasabay ng pagsisimula ng rehabilitasyon sa buong EDSA. Ayon kay Dizon, una na nilang inihingi ng paumanhin ang abalang maidudulot ng proyekto, pero gagawin daw po nila ang lahat sa tulong ng MMDA at DPWH upang maibsan ang inaasahang traffic. Ikinanta na ng isang drug suspect ang kanyang mga kaibigan na nasa likod ng pagpatay at panggagahasa sa dayuang turista sa Boracay na si Micaela Mikova. Ayon sa person of interest na kinilalang si alias Mick, 28 anyos, naaresto siya sa anti-drug operation sa noong March 14, 2 araw matapos madiskubre ang bangkay ng biktima sa abandonadong simbahan. Kwento nito, nababagabag ang kanyang konsensya kaya itinuro na nila ang kanyang mga kaibigan na kinilalang sina Jello at JR na siyang nasa likod umano ng krimen. Nabatid mula kay Mick na noong March 10 ng gabi nagkita sila ni Jello at JR upang mag-inuman pero walaan niya ang kanilang kaibigan sa kanilang bahay kaya nagtungo sila sa malapit na hotel kung saan nila nakilala si Mikova. Dakong 6:00 ng gabi nagkwentuhan si Jello at Mikova
hanggang sa mapagkasunduan nilang apat na magtungo sa abandonadong chapel kung saan pinukpok ni Jello sa likod si Mikova at saka pinagtulungan na halayin Nako. kasama ang kaibigan na si JR. Napakawalang yan yung mga Sabi nga ni Mick, ito daw hindi niya alam ang mga sumunod na pangyayari dahil umalis siya sa lugar nang makarinig ng ingay mula sa mga kabataang naglalakad. Nagulat na lamang nga niya siya nang malaman na patay na ang nasabing dayuhan. Ayan, kagagawa ng ilang bugok na kababayan natin. Sirang-sira ang image. Masisira ang imahe ng Pilipinas. Ay, nako. Ano ba? Lasing lang ba sa alak yan o lasing din sa droga? Lumalabas sila ay mga may impluensya ng droga Hindi. Yung ba sabi ng pulis? O, drug suspect daw no? Dahil isa doon daw sa ikinantang pangalan ay drug suspect. Talagang kilalang Oo. adik. Nako. Hindi kaya mga agaw ng baril yung impacto na yan? At manlalaban na. Oo, pambira. Grabe. Ay, nako. Susunod! Dito boy. Nako, may survey po ang na naman na inilabas itong SWS na nagsasabing mayorya ng mga Pilipino ang dapat panagutin ang dating Pangulo sa war on drugs. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:38. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today mga kumbatsero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Yun. Uy, magandang umaga sa mga iba pang naghahanap ng trabaho. Ang ICC pala, o itong International Criminal Court, ay naghahanap ng transcribers. Taga-transcribe, pero ang qualification, kailangan daw po ay fluent sa Filipino at Cebuano. Fluent sa Filipino at Cebuano. Ito palang job opening na to ay ipinost ng ICC sa website nila noong January 28 o ibig sabihin isang buwan bago po dakpin ang dating Pangulo. Ang kagandahan nito, pwede daw na remote transcription ang gagawin. Contract for remote transcription service. Pwede palang work from home, mother, Pwedeng work from home? Galing, Ito po yung sabi The ICC has announced in its official career platform that it is hiring transcribers proficient in Filipino, Tagalog, and Cebuano, offering a freelance contract for remote transcription service. Ang makukuha daw po ay magtatrabaho sa ilalim ng Language Services Unit, Integrated Services Division na nasa ilalim ng Office of the Prosecutor ng ICC. Yun. So magkakaroon daw po ng selection process. Hindi lang nabanggit, magkano kaya sweldo nito, mother? Ang bayad dito, euro, Malamang, ang bayad niyan, euro. O baka meron mga interesado dyan, puntahan niyo po yung website ng ICC. At kapag hindi kayo natanggap, huwag niyo ibabash yung ICC. Kagagaling, Kapag may narinig, nabasa na hindi kasang-ayon ng gusto niya, mumurahin, titirahin, pagsasalita ng... Saan ba natin napulot yun?
Anak ng bakang dalaga, bakang baka. Oh. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:45 na ng umaga, sa ibang balita, mayorya po ng mga Pilipino ang naniniwala na dapat panagutin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay noong war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa survey ng Social Weather Station, so SWS, 51% ng mga Pinoy ang sang-ayon na meron siyang pananagutan. 25% ang nagsabi na hindi kami sang-ayon. Samantalang 14% ang hindi pa nakapagpapasya, habang 10% ang walang sapat na kaalaman ukol sa issue. Isinagawa po ang survey noong Feb 15 to 19 sa pamamagitan ng 1,800 respondents. Pinakamarami po sa pabor na mapanagot ang dating Pangulo ay dyan sa Visayas na may 62%. Halos kalahati naman sa Mindanao na may 47%. Totoo? Sa Mindanao, 47% ang nagsabing dapat managot ang dating Pangulo. 45% sa National Capital Region at 44% naman sa Southern Luzon. Sa Mandala, hinamo naman ni Justice Department Secretary Jesus Crispin Remulla si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na umuwi na ng bansa at harapin ang mga kasong kinaharap nito. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa harap ng plano ni Roque na mag-apply ng political asylum sa the Netherlands. Ayon kay Remulla, dapat hindi na pag-usapan si Roque dahil irrelevant na ito sa usapin ng ICC. Huling nakita ng publiko si Roque sa The Hague, Netherlands nang humarap ito bilang legal counsel sana ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang komento sa ngayon si Roque hinggil sa naging panawagan ni Remulla. Alas 6:47 na ng umaga, buhay at ligtas na nakabalik sa mundo ang dalawang American astronauts na na-stranded sa International Space Station sa loob ng 286 days o sa loob ng mahigit 9 na buwan. Kung buntis to, nanganak na Ano? Kaso lalaki yata. Sa ulat, 5:57 ng umaga, oras sa Pilipinas, nang bumagsak sa karagatan ng Tallahassee, Florida ang sinakyang SpaceX spacecraft ni Butch Wilmore at Suni Williams. Ang haba na ng buhok nitong mga to Umalis sila sa mundo noong June 2024 at 8 araw lamang sana mananatili sa ISS, pero nagkaroon ng problema ang kanilang sasakyan pabalik sa mundo, kaya nanatili doon ng ilang buwan. Mabuti na lang at buhay pa rin. Talaga. Ano kayang kinain nila dyan? Alam mo Tina, dahil sa space naman, sa outer space. Parang nakapunta ka na Katonying. May tinayo kami restaurant dyan. Wow! May branch na ba doon ang Katonyings? Ayun, magandang balita yan, ano? Katawa naman. Kasi kanyan alam niyo naman yung mga astronaut, iba din ang training yan. 'Di ba? Grabe training yan. Mabuhay. Eto, speaking of restaurant. Restaurant ay isang business, di ba? Patuloy daw sa paglawak ang alyansa at suporta ng mga leader pamilihan sa iba't ibang probinsya sa bansa sa vendor party list. Nitong mga nagdaang araw, sinuyod ng partido ang mga pamilihan sa lalawigan ng Batangas at Laguna. Ayon kay Vendor Party List First Nominee Malulipana, patunay umano ng solido ang mga lider pamilihan sa suporta ang mainit na pagtanggap ng mga kapwa vendor sa Calambas City, Laguna, kung saan daang-daang lider at vendor ang sumama sa pulong balitaan. Hindi rin nagpaawat makipag-selfie at mamigay ng mga vendor merchandise si Diwata sa mga taong palengke ng Old Batangas City Public Market, kung saan pinaalala ni Diwata sa mga kapwa vendor sa inaadhika nitong partido na pagsulong ng kanilang karapatan at benepisyo sa oras na manalo ang vendor party list sa darating na Mayo. Sa pamihilihang bayan naman ng Batangas, mahigpit na yakap at mainit na pagsalubong ang ipinakita ng mga section leaders at kanilang mga miyembro kay Tita Malu. Tita Malu.
Hindi ba to si Malu, Mother? Tita Malu, Lipana, no? Yung na-interview natin dito. Pa-interview mo nga uli sa atin yung si Tita Malu Tita Lipana. Ang Malu. gaan ng loob ko dyan eh. Hindi, saka alam mo si Diwata nung nagpunta, Kahapon. may kunyata sila, may appointment yata sila dito sa kabilang booth. Abot. Pagpunta dito, nagpa-picture tayo, di ba? Hindi, alam nyo, may charming si Diwata eh, no? Charming, may charm talaga siya eh. Di ba? Parang Diwata talaga. Parang Diwata talaga, no? Eh, siyempre, hindi naman lahat ay natutuwa sa kanya. Meron ding mga hindi. Gayun pa man. May mga basher. May mga bashers. Natural naman yon. Pero, may charm yung si Diwata. I-post nga natin yung picture natin sa kanya, May Tina. Shelfie ka tayo, Shelfie. Shelfie. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. At ito naman po, si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Ay, mga mayor dyan. Mga mayor na abusado. Good morning sa inyo. Sana hindi na kayo manalo. Mother, alam mo bang may mga ibang mga opisyal ng ating local governments na talagang akala yata nila walang tumitingin sa pinagagagawa nila. Meron akong ewan ko lang kung na-file na to ng kaso. Merong isang local official dyan sa Central Luzon. Anak ng bakang dalaga, oh. Ito ewan, dapat dito makulong eh. Dapat dito makulong. Hindi lang basta hindi ba iboto, kundi dapat dito makulong. Alam niyo po, meron silang project na ginagawa. Yung pong, halimbawa, aircon, furniture, landscaping, at iba pa, flooring, at kung ano-ano pa, milyon-milyon po alaga niyan, nakakabit na. Naikabit na, hindi pa nagbibiding. Ang bidding yata ngayong linggo pa. Hindi ba napakalaking kalokohan nun? Akala yata nila ay ganun sila kagaling na walang makakabatid ng kanilang mga kalokohan. Ang Ombudsman na Samuel Materes, ang totoo lang, tama po naman kayo na karamihan po sa mga nasasampahan ng kaso sa ganitong panahon politically motivated. Wala na tayong magagawa po, Uncle. Talagang politically motivated. Pero kapag ka ang isinampa na kaso laban sa mga tampalasa na yan, may batayan naman talaga, suspendido dapat agad yung mga yan 6 months kagad. Yun kung may batayan. Meron naman kasi talagang harassment cases lang. Pero katulad po ng binabanggit ko na to, meron pong pinagbibili na, pinagkakabit na, samantalang hindi pa naman nagagawa yung bidding. Hindi ba napakalaking kawalangyaan nun, mga kababayan? Tapos kung makapag malaki sa kanilang bayan, ganun-ganun na lang. Namigay lang dito, namigay lang ganun ng 2,000, 1,500, yung 1,000 binibigyan. Ayun na, yun na iboboto. Tapos reklamo tayo ng reklamo. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Hindi, dapat talaga yung mga ganun nakukulong. Uulitin ko, hindi dapat iboto, kundi dapat nakukulong itong mga ganitong klase ng mga opisyal. Yung bang sabihin nyo, small time nga ho yan. Yung iba, bilyon-bilyon ang nanakaw. Ang problema kasi doon sa ibang mga magnanakaw, ang galing magtago. Ang galing magsipagtago. Kumbaga, kaya natin sabihin, ito, sigurado may pagnanakaw yan. Pero wala tayong, pero ito, swak na swak ito, Uncle Sam, swak na swak ito. Kapag ka po nausisang mabuti.
Yun namang mga nakakaalam dito, yung mga nakakaalam, hari nawa, ituloy nyo yung paghahabla dito sa tampalasan na to. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2! 2 por 2! Binabati pala natin ng happy birthday. Happy birthday pala kay Ninang Alice Eduardo. Happy birthday po, Ninang Alice Eduardo. Binabati rin po kayo ni Attorney Sly, aka Sylvester Austria ng Haen, Nueva Ecija. Alam mo itong mga Eduardo, mga taga Haen, Nueva Ecija. Ate Alice, Ninang Alice, happy birthday po sa inyo. Yung Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. ating Irene Messina na natatraffic daw sa Skyway. Ganun ba? Ganun talaga matraffic everywhere, sa dami ng sasakyan. Happy birthday kay Monsi Nolike. Ayun, Monsi Nolike. Happy birthday. Binabati po kayo ni ating Irene Messina. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalamtang Kapopoy. Chityam kong sahun. 3 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 20 ng Marso 2024. Sa ulo ng ating mga paunahing balita. Dating ES Bingbong Medialdea at dating spokesman Harry Roque out na sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Senator Bato de la Rosa ay kinukonsidera ang pagtatago kesa sumuko. Mayorya ng mga Pinoy sang-ayon na dapat panagutin si dating Pangulong Duterte sa drug war killings. ICC nangangailangan ng transcriber na magaling magtagalog at magsibuano. Vlogger na pulis tumangging mag-resign, babalik daw siya sa trabaho matapos ang 2 linggong leave. 3 araw na tigil pasada ikinakasa, DOTR umapila ng dialogue. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Oy Tina, halika dito. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Siya po si Tina Nolasco. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:05 na ng umaga. Saan ka ba nagpupunta? Tanghali na Magkakasapon ng 3 araw na tigil pasada ang Transport Group ng Manibela mula March 24 hanggang 26 bilang protesta laban sa PUV Modernization Program. Pero ayon kay Manibela Leader Mar Valbuena, maaaring mas maaga itong gawin depende sa susunod na hakbang ng gobyerno, partikular ng LTFRB.
Nagpatutsyada pa si Balbuena, hindi raw totoo ang pahayag ng LTFRB na 86% na ng mga operator at driver ang nagpa-consolidate. Nanawagan naman ang grupo kay Transportation Secretary Vince Dizon na sibakin ang mga opisyal ng LTFRB upang maipatupad ng maayos ang programa. Huwag niyong pinanawagan ng ganyan si Secretary Vince Dizon. Terminator yun. Baka biglang mag-terminate sa LTFRB yun. Kaugnay ng balitang yan, inatasan ni Secretary Vince Dizon si Assistant Secretary for Road Transport and Non-Infrastructure Jojo Reyes na kausapin ang grupong Manibela. Kaugnay ito sa isasagawang 3 araw na transport strike ng grupo mula March 24 hanggang 26 bilang protesta laban sa PUB Modernization Program. Sa inilabas na pahayag ng DOTR, binigyang diin na kinikilala nila ang karapatan ng Manibela na marinig ang kanilang mga hinaing. Gayunman, umaasa si Dizon na nasa halip na transport strike ay makipagdialogo ang transport group upang makipagtulungan sa ikabubuti ng mga commuter at kapakanan ng mga driver at operator. Tiniyak din ni Dizon na ikokonsidera ang mga alalahanin ng transport sector para mapabuti ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Tumanging magbitiw sa pwesto si Patrolman Francis Steve Fontillas ng Quezon City Police District sa kabila ng kontrobersyang kinasasangkutan niya dahil sa mga social media posts matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Fontillas, handa siyang humarap sa investigasyon at sa kasong inciting to sedition na isinampa laban sa kanya sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Pero wala pa naman anya siyang natatanggap na opisyal na dokumento kaugnay sa reklamo at wala pang opisyal mula sa kanyang opisina ang lumalapit sa kanya tungkol sa issue. Siya pala lalapitan, ano? Kapag nilapitan siya, pusasan siya. Diretso aresto. Sa kabila nito, nanindigan ng patrolman na babalik siya sa trabaho matapos ang 2 linggong leave simula noong March 6. Binigyan din naman ni Fontillas na hindi daw panawagan sa publiko para pabagsakin ang gobyerno ang mga naging banat niya sa kanyang mga posts online, bagkus laban daw sa ICC at Interpol. Yun na. Ito po, naghahanap ang International Criminal Court o ICC ng mga freelance transcriber na bihasa sa wikang Tagalog at Cebuano. Sa job opening na pinost ng ICC sa kanilang website, itatalaga ang mga matatanggap na freelancer sa Language Services Unit ng Integrated Services Division sa ilalim ng Office of the Prosecutor. Posible namang mabigyan ng kontrata ang mga kwalipikadong freelance transcriber para sa remote transcription services. Depende sa pangangailangan ng unit. Ipinost ang job opening sa website ng ICC noong January 28 ngayong taon, higit 1 buwan bago ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ba't kaya ang aga nilang nag-post? Hiring. Alam na nila ang susunod Alam na nila mangyayari. Kasi yan ay ang transcriber yata ay ilalagay sa ilalim ng Office of the Prosecutor. Correct. Si ano pangalan nung si Can, si yung prosecutor ni Pangulong Duterte. Yung kalbo. Yulia, sino ito? Yung lalaki. Yung lalaki. Oh, hindi yung babae si Yulia. Hindi, judge yun eh. Yun. Judge yun. Yung Office of the Prosecutor. Yung malaki katawan. Parang si Bato. parang hindi. Parang Kalbo, yung parang mga kanyan parang mga wrestler. Si Bruce Lee, mga Si Bruce Lee, hindi Sino ba? Hindi wrestler si Bruce Lee. Sa ating mga netizen, mukhang idiyak yun. Yan, maalala ang pangalan. Ano ba pangalan ng prosecutor? Wina, ano pangalan ng prosecutor ng ICC? Yung chief prosecutor? Yung Khan, ang apelido Khan. Parang kwan din siya British Middle Eastern din siya si Karim Khan. Khan. Ate mo, Karim Khan. Diba? Pogi yan, pogi. Ayan, pogi. Ewan ko lang kung mainit. Ang aga-aga nilang nag-post ng hiring. Ibig sabihin, alam na nila na may warrant of arrest na lalabas. Pinaghahandaan na. Oo, naka-ready na. No?
Pinag-iisipan po ni Senador Bato de la Rosa na magtago at hindi sumuko kung ipatupad ng ICC ang arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa mambabatas, kanyang gagawin ang hakbang kapag napatunayan na walang hustisya sa bansa. Sinabi ni de la Rosa na walang saysay na sumurrender sa batas kapag isinantabi ang katarungan. Gayunman, niliwanag ng senador na ang pagtatago sa batas ay isa lamang sa kanyang opsyon sakaling siya iparesto ng ICC tulad ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 5 sa bawat 10 Pilipino ang sang-ayon na panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kaso ng pagpatay na may kinalaman sa kanyang oplantokang sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito ang lumabas sa survey ng Social Weather Station matapos na maitala ang 51% na mga Pinoy ang naniniwala na dapat lang na managot ang dating Pangulo. 25% naman ang hindi sang-ayon at may 14% na nanatiling undecided, habang 10% ang walang sagot dahil sa kakulangan ng sapat na impormasyon ukol rito. Sa naturang survey, pinakamarami sa respondents na nagsabing dapat lang humarap sa ICC si Digong ay nagmula sa Visayas, habang 47% naman ng mga respondents mula sa Mindanao ang pumabor din na dapat na mapanagot ang dating Pangulo. Isinagawa ng SWS ang nasabing survey noong February 15 hanggang 19 na may 1,800 respondents sa buong bansa. Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Karim A. Khan, British lawyer. Kamukha daw ni Van Damme. Van Damme. O kaya ni Vin Diesel. Hindi nakabilang sina dating presidential spokesperson Harry Roque at dating executive secretary Salvador Mijaldea sa magiging legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court. Ayon kay Vice President Sara Duterte, gusto nilang ng isang team na nakatuon sa kaso ng kanyang ama at sa ngayon ay nais muna niyang mag-focus si Roque sa petisyon niya para sa asylum sa the Netherlands. No comment naman ang naging reaksyon ni Roque sa pahayag ng pangalawang Pangulo. Samantala, tiniyak din ni VP Sara na tuloy ang pagbuo ng depensa ni ex-President Duterte na pangungunahan ni Attorney Nicholas Kaufman. Flash Report. Flash Report! May sunog. Eto, may sunog daw dyan sa San Juan City. Alamin natin ang detalye kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Tanaw Tina at Katunying, tanaw itong maitim na usok na nagbumula sa isang sunog. Wala dyan sa EDSA San Juan at Quezon City area. Kapatid na itong sunog ito ay nasa isang barangay o bahagi ng barangay Little Baguio, isang kali sa barangay Little Baguio sa lungsod ng San Juan. Sumiklab ito pasado lamang alas 7 ng umaga at sa ngayon, patungo tayo at iba pa mga pamatay sunog para rumisponde at namayati sa pinakaulit babalik tayo makalipas ang ilang saglit. Dito pa rin sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH o Pilipinas, unang Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, walang pinagsisisihan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawa niyang pagkatrabaho sa bayan. Ito ang ibinahagi ni Vice President Sara Duterte matapos niyang mabisita at makausap ang ama sa loob ng detention hospital facility ng Hague Penitentiary Institution. Ayon kay BP Sara, nakita naman ng taong bayan ang resulta ng serbisyo ng kanyang ama kaya't wala itong pinagsisisihan. Regular din niyang minomonitor ng mga doktor ang kalusugan ng dating presidente at komportable rin ang sitwasyon nito sa loob ng hospital facility sa kabila ng malamig na klima sa The Hague. Sa katunayan, paraan niyang nasa hotel ang kanyang tatay at ang pinagkaiba lamang ay hindi pwedeng lumabas. Nailista na rin niya ng mga doktor ang mga gamot ng dating Pangulo at may medical record na ang mga ito.
Kwento pa ni BP Inday, friendly at charming sa lahat ng nasa loob ng pasilidad ang dating Pangulo, bagamat hindi sila nagkikita na mga kapwa niya detainee dahil kanya-kanya sila ng kwarto roon. Susunod! Tito Boy! Nako, dati ang gobyerno lang ang nagsuspinde sa SMNI, yung TV. Ngayon, pati yung kanilang Facebook. Suspended. Yung kanilang Facebook, sinuspinde ni Meta. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:16. This time check is brought to you by DZRH. Pangunahing balita. Ayun, oy mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo. Ating Susan Yulo Ramos, kumusta ba diyan sa bandang Panay Island ayun? Saan ka ba ngayon? Sa Bacolod po, nasa Bacolod po ba kayo? May issue diyan mamaya nga pasadahan natin ng kaunti. Merong issue diyan tungkol sa Bacolod City Hall. Pero bago po yan, tayo muna makipaghuntahan sa NFA Chief Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Alas 7:23 na po ng umaga. Makibalita tayo kay NFA Administrator Larry Lacson. Administrator, magandang morning. Si Katunying po ito. Hi, good morning, Katunying, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Opo, naalala ko dati meron kayong binabanggit na nasa mahigit 5 milyong sako ng bigas. Well, in bigas form, diyan po sa mga bodega ng NFA. Mula po nung ilang buwan na nakakaraan hanggang ngayon, gaano karami na ba na-dispatcha ninyo? Kung saan na-dispatcha, mamaya po, bibigay natin yung datos, no? Pero yung sinabi po natin na 5 milyong sako ng katumbas na bigas. Ngayon po, hindi na lamang po 5 milyon yan. 6.1 million sako na po ang katumbas na bigas po ng ating stocks nationwide. Yan na po. So tumataas dahil nga po anihan na at namimili na tayo. In fact, since January, namimili na po tayo. So tumaas na po ang stocks natin. Dito naman po sa mga nadi-dispose na under the food security emergency, ang huling-huli po ay ang Cotabato Province. Kahapon ho, nag-umpisa silang mag-withdraw ng bigas sa mga warehouses natin sa Cotabato. Ito po yung probinsya ng Cotabato, no? A total of 5,000 sako ng bigas ang kanilang wini-withdraw. Sa mga ilang araw po yan, tapos na po nila yan, no? Ito po ay naging karagdagan doon sa naunang, siguro mga few days ago, 4,200 pa lamang na dispose, no? Oo. Ganun po kabagal ang disposal ng bigas. Hindi ba nung nilaunch po ito, yung San Juan ang unang bumili? Bukod sa San Juan, ano pa pong LGU ang nakabili pa lamang? Ang sumunod po doon ay ang Camarines Sur, ang probinsya ng Camarines Sur. Tapos yung Navotas po, sumunod na siya. And then, sumunod po yung sa Region 9, pero medyo nabagalan tayo. Sa Buaga, Sibugay, Sur at Norte, total of 6,600 bags po yung napaka-control po. Hindi ba ang intention nga natin ay una, makapagbenta ng mas murang bigas sa ating mga kababayan, at pangalawa, hindi ko alam kung alin ang una sa inyo dito sa priority, mapaluwag po ang ating mga bodega at makapamili kayo ng palay ng ating mga magsasaka. Pero hanggang ngayon pala hindi man lang kayo nakakadaang libong sako ng bigas na nabibenta. Yun nga po ang katotohanan, no? Gusto rin na nating mabilis dahil sabi mo nga, priority po yung dalawa na yan yung pagbenta at saka pagbenta po ng bigas at pagpapaluwag ng bodega, equally important po sa amin yan. Ano pong problema? Problema? Bakit walang buyers na LGU?
Kakaunti. Ang tingin ko po, ang tingin ko lang talaga is yung paperwork, hindi sila ganun kabilis sa paperwork. Kasi kung matatandaan po ninyo, si FTI din ay nag-offer na, in-announce na ng Malacanang ng consignment sa mga local government units. So, pagdating sa pondo, tingin ko, hindi na magiging dahilan. Ano po? So, ang tingin ko talagang documentation, baka it's totally new to them or kasi under sa listahan na tinitingnan ko, ang dami naman hong under negotiation na i-forward na sa FTI, pina-finalize yung MOA, sort of like that. Hindi ba pwedeng ikuan yan? I-shortcut without violating any law? Actually po yun sa tingin namin ang pinaka-shortcut. It's just that siguro konting sense of urgency sa ating mga kapartners na bilisan, no po. Kasi katulad po niyan papa-eleksyon, baka magkaroon ng, although nag-clarify naman ang COMELEC, pero pag-eleksyon, medyo baka kasi mas lalo tayong bumagal at siyempre, kampanya na po, mas busy na sila. So, yun po yung ating... alam niyo po, Administrator, katulad niyo, na-excite ako nung inilunsad itong programa na to. Pero, kumbaga sa tinda sa palengke, nilangaw Tumalo no? Matumal Tumalo. Gustuin man nating bilisan, wala... On our part, NFA, hanggang dun po yung aming kayang gawin, no? Kami man po ay, kumbaga sa mga tindero, nag-aantay kami, nadagsain kami ng pagre-release ng tinan nyo mga kababayan ko kalampagin nyo yung mga mayor ninyo, may nakikinig kayo sa amin. Baka pwedeng ulanin nyo, pabahain ninyo ng mga messages sa mga LGU, may mga official pages naman po yan, na sabihin nyo na kumuha sila ng bigas sa NFA at 33 pesos. Maganda ho yung bigas, kaya nyong garantyahan na Administrator maganda yung quality ng bigas Ayaw po, sigurado po. Maganda. Sigurado po. So you flood the Facebook pages of your LGUs with messages na humihingi sa kanilang bumili sila ng bigas sa NFA, hindi naman kailangan magbayad agad. Consignment nga, pwede na ang gobyerno, NFA, saka FTI sa consignment. Wala na silang ikakatwiran. Kung talagang gusto nilang makatulong sa ating mga kababayan, Administrator, hinahamon ko na sila. Tama po. Malaki pong tulong yan. Kung mga mamamayan na po nila mismo ang magpupush, no po. Maganda po yan. Oo, kasi sa merkado, 45 pesos pa o yung iba 48, yung iba 50 plus pesos, maikukumpara nga daw yung bigas ng NFA at maganda yung bigas, locally produced produced ng ating mga kababayang magsasaka. Nakatulong pa sa magsasaka, yun po yung pinakamaganda po doon. Napakamura, 33 lamang, 35 ang pinakamataas na pwede nilang ibenta sa merkado. Tapos po, kung hindi po maibebenta yan, ano po ang pwedeng mangyari dun sa stock nyo ng bigas? Hindi ba sobrang kalumaan na Hindi ba uumukin, bubukbukin na yan? Hindi naman po bubukbukin dahil nga po yung nababanggit ko na sa mga nakakaraan, talaga po namang mini-maintain natin ng stocks natin. May mga proseso po tayong ginagawa dyan. Ang susunod pong hakbang yan, of which yun na nga po yung pina-finalize na namin, yung nire-refine namin, yun pong auction, no? Kung talagang marami pa po yan, under the law, we will have to auction para po maibenta ang stocks. Yan po, pag auction na pinag-uusapan, kahit sino po, pwede na pong sumali sa pag-bid, no? Kung sino po yung gustong bumili. Kung pwede lang po sana na i-auction ninyo, pero andun pa rin po ang NFA, hindi pa rin mawawala, i-monitor nyo pa rin kung kumbaga i-declare nyo kung magkano lang ang markup na pwede na ipataw ng mga private traders na sasali sa auction para 33 pesos. 33 pesos ang floor price ninyo. Dapat ibenta nila sa merkado na hindi bababa na hindi tataas sa say 37 pesos. Para may ganun, kaya nyo bang gawin 'yon?
pag-aaralan po natin yan, pero ang first concept po natin dyan is ganito. Pag yan po ay in-auction, dahil po ang kalidad naman yan ng pagdidikta talaga ng presyo, hindi po natin siya isa-set ang floor price at 33. Higher po yan. Kasi private na po ang makikipag-auction eh. So, ibig sabihin, yung value talaga ng bigas, yun po ang gagawin nating floor price. Or a little bit lower than the existing value para lang maka-attract tayo ng mga participants. Hindi po yan i-floor price ng kamukha na ibinebenta natin sa LGU na 33 kasi po, iba naman po yung purpose ng 33. Tumutulong po tayo sa ating mga kababayan. Ito po, pag in-auction, auction po yan. Tataasan po sila ng presyo ng pagbili sa amin. Pwede po nilang i-commercial sale yan, sa kanila na po yan kasi hindi na po tayo nag-subsidize o hindi po kamukha ng presyo natin doon sa binibigay natin ngayon na 33 pesos. Hindi, naiintindihan po natin siguro napo-frustrate na lang po ako na meron tayong isang magandang programa tapos ganito aabuti natin na para tayo nakikiusap, nagmamakaawa dito sa mga LGU. Samantalang sigaw sila ng sigaw dyan, nangangampanya yung mga iyan, gusto nilang tulungan ng ating mga kababayan. Kami bahala sa inyo, gagiging hawa buhay nyo. Nakaupo na nga sila, ayaw pa nilang gawin yung dapat nilang gawin. Meron na nga kayo nilalako dyan Yun nga po, ako din ay talagang nagtataka. Ito ay isang 33 pesos na bigas, available, anytime, anywhere. Sabi ko, bakit hindi? Kaya ito natangkilik ng gusto at ito'y direct na makakatulong sa mga kababayan natin. Nagtataka po kayo, kami rin po yung nagtataka. We're not losing hope. Okay, pero sa kabila nun, kahit na kinukwenta ko yung 4,000 bags, 5,000 bags, wala pa yata 100,000 bags yung nabenta nyo Ay, wala pa po. Anak ng bakang dalaga. Sumasakit ang dibdib ko doon. So, paano po yan? Paano kayo magpo-procure ng bigas na bagong ani o palay ng bagong ani ng ating magsasaka kung wala naman kayong paglalagyang bodega? Ito nga po, kasi nakita ko na alam niyo naman tinitignan agad natin yung trend. Sabi ko, ang tumal. So, ang ginawa naman po natin, proactive naman po tayo na kinausap na po natin yung mga co-ops na may mga warehouses na malapit sa aming mga existing warehouses. Marami po ang nagpahiram dyan sa Region 3. Tapos, may mga LGUs din na willing magpahiram. So, ganun po ang ginawa nating strategy dyan, maliban dun sa nagrenta na rin po tayo ng ating mga yung private bodega para lang po makuha natin yung palay ng magsasaka. Classic example po yan, banda po sa Mindoro. At isa pong pamamaraan na ginawa natin, specific for Mindoro, nasa site ko lang as an example. Dahil puno sa Mindoro, hindi ganun kalaki ang yun po mga farmer natin na nagsama-sama, dinala po nila ang kanilang palay sa Batangas. Dahil dun po, mas maluwag ang bodega at kumita pa rin sila dahil sa presyo ni NFA kahit itinawid dagat nila, kumita pa rin po sila. Better po yun kaysa po sa hindi nila alam kung anong gagawin nila sa palay nila doon po sa Mindoro. So, yun po yung mga pamamaraan na talagang sabi ko matumal, paghandaan natin, gawin ito, gawin iyon. At yun po ang nangyayari ngayon. Kanya kahit po paano, mataas po ang ating nabibili o magkano po ba ang buying price nyo ng palay ngayon? Sa ngayon po ay 24 pesos po tayo per kilo sa clean and dry at ang fresh naman po 18 pesos per kilo. Tapos minomonitor po natin ng igting ngayon lahat ng mga reports ng 14 pesos, reports ng 13.50. Oo nga, may ganun na. Po natin yan. Totoo ba yun? Totoo ba? Meron pong mga patches, meron po talagang 14 na na-verify natin. Pero hindi po lahatan, meaning sa isang lugar lang, let's say isang barangay o isang bayan, meron na nag-14 doon. Pero sa ngayon, ang prevailing sa nakikita natin, nationwide monitoring, nasa 15 hanggang 17. Yun po ang Tapos sa mga trader kasi nagka-classify pa sila ng
regular or local dun sa premium na variety. Sa NFA ho, lahatan po yun. Kay premium, 160 or hindi premium, isang presyo lang ho. Doon po sa mga traders, pag premium, yun po yung nasa range ng 17 pesos, ganyan po. Pag pababang klase po, ayan po yung 15, 14 pa nga dun sa mga patches na yan. So ulitin natin, pagka NFA ang bili ninyo ay 18 pinakamababa, 24 pinakamahal? 24 po pag clean and dry. Clean and dry? 18 po pag fresh. Ang ganda ng presyo ninyo. Ang ganda ng... Oo, kasi sobrang masakit po sa dibdib. Na-interview ko nung isang araw ang isang abogadong taga Nueva Ecija pero magsasaka. Sabi nila, dahil 14 pesos lang nabibili yung kanilang palay, meron nga po doon na mga magsasaka na kinitil na yung sariling buhay Hello, Administrator. Hello. Oo. Apo, Administrator, narinig niyo po ako. Sorry, Katunying, biglang dead stop yata banda dito malapit sa ano. Baka nadaan kayo sa sementeryo. Dead spot. Hospital itong tapat na hospital. Anyway. Opo, ito lang po yung last question ko. Sa Nueva Ecija po, meron na daw pong ibang mga kababayan nating magsasaka na dahil sa matinding pagkalugit, binibili na lang ng 14 pesos ang kanilang palay, aning palay, may mga nagpatiwakal na. At katunayan, ngayong umaga, ililibing daw po yung isa sa 4 na taga-Gimba Nueva Ecija na magsasaka dahil sa matinding depression sa pagkalugi. Ano ba pwede nating gawin doon? Ganito, Katunying, no? Unang-una, nakakalungkot siyang balita na yan. Nabasa ko rin yan. Pero sabi ko nga, sana hindi totoo. Sabi ko, sana hindi totoo. Kasi napakasaklap naman yan. Pero ang atin naman dyan, hanggat kaya natin, kanya nga po, sinasabi natin ang presyo ni NFA. Para meron naman pong option ng ating mga kamagsasaka. Alam po natin, mahirap ang magsaka. Pero hindi naman kusak na dahilan yan para, wakasan po ang buhay dahil makakaahon naman at makakaahon. Ang atin naman po, aalalay uli ang NFA sa presyuhan. In fact, nga ako nga nabanggit kanina, yung mga patches na mabababa ang presyo, there will be adjustment sa presyo para pamahatak natin pataas, no? Para mapatinan pa natin. Yan naman po ang role ng gobyerno, no? Tayo po sa NFA, gagawin po natin yan. That's why we're monitoring it closely. Sana po. Ang hirap din ng papel niyo. Gusto niyo magbenta ng murang bigas. Gusto niyo rin bumili ng mahal na palay. Pakahirap na problema. No. Well, Administrator, from time to time kami tatawag sa inyo para sa mga updates. Salamat po. Magandang umaga po. Ayaw po. Salamat din po. Good morning. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:40 na. This time, Reach! Pangunahing balita! Yan ang hirap kapag kapitbahay mo lang yung naparinggan mo eh. Sabi ko kasi kanina, si Diwata kako charming. Nagpa-picture nga kami kahapon. Tapos kamukat-mukat mo, andito pala uli si Diwata. Kasi kapitbahay lang namin yung tindahan. Batiin ko nga muna, unahin ko nga ito si Diwata. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa iyo, Katunying. Nice to see you again. Kahapon nagkita tayo dito naman ulit ako. Oo nga eh. Ang dali mo palang paringgan eh. At siyempre, nandito rin po si Ma'am Malu Lipana. Ma'am Malu. Good morning po, Katunying. Opo. Di lagi na kayo magkasayin. Di ba kayo napagkakamal lang nito si Diwata?
Laging kami magkasama halos araw-araw ni Tita Malu. Paano yun? Paano yung tindahan mo dyan? Napupuntahan niyo pa ba? Oo naman. Pagkatapos naman ng mga lakad namin, nandun naman ako na uwi. Pero meron naman ako mga kamag-anak na sila muna pag wala ako yung nag-handle doon. Oy, para lang doon sa mga hindi nakakakilala sa iyo, ha? Ano bang talagang pangalan mo? Ang tunay ko pang pangalan ay Deo Balbuena. Deo Balbuena. Uy, para pala si Deo Macalma, magkatunog, ha? Yes. Deo. Tita Malu. Makikitita Malu na ako, baka mas matanda pa ako sa inyo, no? Bakit pa naisama nyo si Diwata dito sa vendors party list? Apo, Katon Ying, kasi sinama talaga namin si Diwata kasi siya yung kilalang ehemplo po ng vendor na nag-umpisa po talaga sa baba hanggang tumaas siya. So siya talaga yung ating example po ng talagang vendor po. Ano naman ang pakiramdam na magiging congressman ka kung sakali? Ayan, para po sa lahat, kaya ako nandito sa vendors party list kasi base sa aking mga karanasan talaga sa kalsada, sobrang daming kahirapan talaga na siguro nandito na yung dapat tutulong sa mga vendors. Kagaya po sa akin, di ba, yung experience ko na kinukuha yung mga paninda ko, lahat ng mga yan ay pinaghirapan naman. Kadalasan nga minsan inutang lang yung puhunan. So kinukuha lang nila. So gusto ko mangyari, magkaroon ng kakampi, ito na ang vendors party list para maipaglaban naman yung karapatan ng bawat maninda na kagaya ko. Oo. Siguro, Tita Malu, familiar ka dun sa hawkers ng Singapore, di ba? Singapore, may mga lugar yan na parang mga specific places nagiging tourist destination to eh. Magkakatabi ang mga tindahan, pero sigurado ka na yung kakainin mo, hindi ka malalason, mataas din yung sanitation requirement ng gobyerno. Ano ba naiisip nyong paraan para yung halimbawa, wag muna tayo lumayo, doon muna sa pagkain. Mga vendors ng pagkain para ang ating mga vendors ay ma-level up, hindi yung kakabahan kang pagka ang ginamit mo yung kutsara nung sinundan mo baka magka-hepatitis ka o ma-TB ka. Opo. Sa ngayon, ang kailangan talaga doon training and seminars po. Although meron naman na, nakalimutan ko, may Republic Act na para doon sa food sanitation talaga. Pero kailangan talaga lahat po ng vendors talaga kailangan ng training and seminars para po doon sa sa sanitation po, sanitary po ng pagkain. Sanitation, saka yung business know-how, Opo. Marami kasi yung mga vendors, Diwata, na akala nila yung benta, yun ang kita. Akala nila yung benta. Ikaw nga, ano experience mo? Alam mo kasi ako, base sa mga karanasan ko sa experience ko, halimbawa po, namuhunan ka ng 30,000 tapos maraming kumain, nakikita nila, tapos yung binta mo, nasa 29,000 lang, paano kakikita? So, di ba? Kailangan talaga, hindi naman pwede na magtinda ka na lang kasi marami kang expenses, nandun na yung gasol, tapos yung mga tao mo pa. So, kailangan talaga, may kaalaman ka kung paano mo palalaguin yung negosyo. Tama, yung puhunan mo, dapat ay mas malaki ang benta mo kaysa sa puhunan mo. Halimbawa, para umikot. 30,000 yung puhunan, maging 35 man lang para ma-shoulder mo lahat ng expenses. Nagkakaroon din po ng training dyan sa sa part ng advocacy namin yung financial literacy po, kasama rin po siya. Sobrang importante po yun. Dapat wag yung bitawan yun, Tita Malu. Apo. Yung financial literacy, napakalaking bagay po niyan. Opo. Sa mga nanonood at nakikinig po sa atin ng mga vendors ngayon, ano ang last na lang, ano ang mapapala nila kung susuportahan ang inyong party list? Napakarami po. Una po, lahat po na advokasya namin ay patungkol po ito sa lahat ng kapakanan at maproteksyonan at mapaunlad lahat po ng mga vendors sa buong Pilipinas. Diwata, baka meron kang gusto sabihin sa mga listeners natin. Ayan, sa lahat po ng mga ka-vendors ko dyan, suportahan po natin at ibuto po natin ang vendors party list kasi alam ko po na mas makakatulong ito para sa ating lahat ng mga vendors. Yung ikaw pala number 4
fourth nominee ka, Yes po. kailangan pala may tanggalin muna tayo sa mga naunang nominee para kung makakatatlo. Ako naman Katunying, simulat sa poll, alam ko naman talaga na hindi ako upo. Pero gusto ko lang talaga magkaroon nakakampi yung mga vendors na malalapitan namin balang araw na alam namin na makakatulong sa amin. Kaya po nandito din talaga ako sa vendors party list. Hindi, dito ba wala kang talent fee dito? Wala naman. Allowance lang ni Madam, panggas. Salamat po sa pagbisita niyo. Huwag kayong mahihiyang bumisita dito sa amin araw-araw ha. Basta kami bahala sa kape nyo. Kaya lang may dala kayong kape. O yung Paris mo, hindi ko pa natitikman ha. Sige, dadalang kita rito. Malapit lang ako, pwede nga lakarin dito. Kaya lagi ako nandito. Napadaan na tuloy kami. Sorry po. Tita Malu, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you po. Diwata, thank you so much. Ang vendors party list, first nominee si Tita Malu. Ang gaan talaga ng loob ko sa inyo, Tita Malu. Tita Malu Lipana at siyempre ito si Deo Valbuena aka Diwata. Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ay. Uy, Helga, magpagaling ka, Helga. Magandang morning kay Kuya Elmer Ngo. Uy, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay ha. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Uy, magandang umaga kay Tita Sally Pangkito. Nasa Milan ka pala ha. Sina Jackie David Pangkito at Mark Lee Matoy Panggito. Oh. Good morning sa Italia. Paano ba yung good morning sa Italia? Buongiorno. Hindi natin mabati ng ganun yung ating mga kababayang consumer, pati yung mga magsasakay. Nakakalungkot no, mga kababayan. Ito po yung sinasabi ko. Napakalapit po nito sa sikmura. Huwag po tayong makalilimot na dahil sa ating pagkaabala sa pakikipagbakbakan sa social media ay napapabayaan natin yung mas importante. Ito po, importante. Bigas, kanin. Saan ka naman nakakita? 5 million bags ng bigas. Akala natin madidispatcha. Ang ganda ng senaryo. Ang LGU bibili, ibebenta nila, parang lipat lang ng kamay, ibebenta nila sa murang halaga ang bigas at 33 pesos para makinabang ang ating mga kababayan. Iilang LGU pa lang pala ang nag-a-avail nito. Anak ng bakang dalaga. Mas gusto nyo pang sinusuhulan nyo yung mga botante. Mas gusto nyo pang ginagawa nyo parang pulubi ang ating mga kababayan. Andito yung programa ng gobyerno. Makabibili ka ng 33 pesos, sabihin na natin 35 pesos na magandang quality ng bigas galing sa NFA. Ginagarantiyahan po yan ng NFA Administrator Larry Lacson. Maganda raw po yung quality ng bigas. Pag bumili ang ating mga kababayan, may dignidad yon. May dignidad. Hindi mo nilimusan. May dignidad. Yun po ang dapat na samantalahin ng mga LGU. Sigaw kayo ng sigaw na gusto nyong iangat ang buhay ng ating mga kababayan. Ang gusto nyo gawing pulubi. Anak ng baka. Programa ng gobyerno, kung pwede lang isalaksak sa ngala-ngala ng mga ibang LGU ng Malacanang ang programang ito ng national government. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2, Damdaming Bayan. Susunod na. I like the dark and I think to myself. This time check is brought to you by